Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Itanlara! Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa sempapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging-pribado man sa kusano mang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntay, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan, pakipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Muli po kaming papaimbulog sa salipaw-paw sa inyong himpilan. IWRR International Web Radio Rapido. Narito po ang ating tandem. Yes, magandang umaga po sa kanilang lahat. Good morning. Good morning po. Sino ka? Ronel De Vera. Rapido Ronel. Rapido Ronel De Vera ang ating kasama mga kabayan. Ako naman po ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Ang bilis ho ng araw, ano? Transition period na. Ngayon ay biyernes na ngayon, ano? Oo. Kita At mo balita nga natin dyan sa bayan ng Maldan pala. Ewan ko kung gaano katotoo to, Sir Haji. No. Yung mga bihikulo Oh, na allegedly galing sa mga national agencies ay inassign, detalye na doon sa mga kapitan na kaalyado ni Mang Mayor Marlene de Guzman Lambino. yung mga bihikulong yon supposedly for municipality of Mangaldan. Oh, kaya yung mayor naman kasi pwede niyang ilagay through deed of use of prac yung mga bihikulo na yan Kasi kung hindi sa mga naman punong barangay. naka-specify kung saan gagamitin yun, kanino ibibigay. So it is the call of the mayor. Yes, it's call of the mayor. Ang importante, ito ay hindi napunta sa ibang bayan. Yes. Nandito sa Mangaldan. So tama lang, yung aksyon ni Mayor Marlene Lambino Binigay na niya. ibigay sa mga gusto niyang pagbigyan na hindi pribadong individual, kundi ito ay Mga punong barangay na kaalyado nila. whether kaalyado niyo hindi niya kaalyado, basta importante sa Mangaldan yan. Oo, sa mga ganyan. Kaya lang, siyempre, alam mo na, quote-unquote, bakit naman, dapat mananatili daw dito sa Munisipyo. Sa munisipyo. Discretion nga ng mayor yan Ganito yan kasi, mga kabayan. Maaaring hindi nakita ho ng kasalukuyang administrasyon. Kapag tinanggalan ko ng ilang bihikulo ito at inilagay ko sa barangay, the next administration or the next chief executive will be forced to provide. So meaning, tuwang-tuwa yung... Kapitan. hindi lang tuwang-tuwa yung kapitan, tuwang-tuwa yung susunod na mayor. Balita ko nga, yung garong na nabigay sa poblasyon, kinuha. Kinuha? Yun naman hindi maganda. Gaano katotoo ito? Gusto natin kapanayamin si Yun naman hindi maganda kung kinuha si sa... Sir Haji. Sa kapitan o sa barangay. Hindi, dinetail naman sa iba, binigay sa iba. Bakit pahiram lang ba? Hindi ba permanenteng yun pahiram lang ay i-donate doon sa barangay na yun? Hindi ko alam kung yun ay garong ng ulupan. Kasi pag ulupan, pribado yan .
yung grupong Ulupan. Kaya matanong natin si Sir Raji Cabrera So, kung ano ang katotohanan nito. Kasi yan ang usap-usapan sa mga dyan sa bayan, dyan sa mga istasyon ng TUDA, yung mga ano. At saka bakit naman daw hindi na manatili kung gaano katotoo itong balita na ito, dahil yan ang ano dyan usap-usapan dyan sa palengke kasamang Rapido Alan. Kasi kung binawi mo yan, at kung ipinahiram lamang ng pribadong ulupan o pribadong samahan, Yes. pwede mo naman talagang bawiin yan kung pahiram lang. Pero kung ito ay i-donate mo, bakit mo babawiin kung i-donate mo? Baka pinahiram lang. Kung pahiram lang, tama lang naman na bawiin na kunin bago tuluyang bumaba dun sa posisyon. Pero kahit hindi pa bumababa ng posisyon or kahit na nakababa ng posisyon, kung pahiram lang yan, they have the right to redeem. Di ba? So kung ganito ang pangyayari sa Mangaldan, maaaring makakaroon din ng mga ganitong pangyayari sa iba't ibang bayan kasamang Rapido Alan, kung saan na ang bagong halal na mayor ay hindi ang ibig sabihin ay yung dating mayor ay natalo at meron tayong bagong halal na mayor. At yun nga, yung mga bihikulo, mga ano ay inassign di umano sa mga kapitan, punong barangay na kasama nung natalong mayor. Hindi lang, may mga sitwasyon na ganyan sa iba't ibang bayan. Kaya ano kaya ang magandang gawin on the part of Department of Interior and Local Government? Ano kaya? Well, tingnan natin kung ano ang preparasyon kung sa mga bagay na ito. Kaya nga, totoo naman, bago mag-inventory, ito turnover mo sa yung inventory vehicle property ay andun na sa iba't ibang barangay. Magandang sana yan kung gaano katotoo yung mga balitang ganyan kasamang Rapido Alan. Subukan natin na magipagpanay muli dun sa Administrative 4 ng Bayan ng Mangaldan. Yes. Si kapanamin natin si Administrative 4 Aji Cabrera. Sir Aji, magandang umaga sa iyo, sir. Magandang umaga, Taala. Ano po? Kasama. Yes. Oh. Alam po ninyo, kamahalan, dito ho sa Mangaldan, may mga balita ho na yun atang mga naipamigay or na-donate na mga barangay patrol, whether ito ay garong or ano man yan. Totoo ba na may binawi ho ang munisipyo? Ay, wala naman po. Wala naman pong... Pribadong samahan yung ulupan. Opo, ay yung po... Balita ho na yung mga sasakyan ng munisipyo allegedly i-donate from national government tapos inilipat ho sa mga kaalyado ni Mayor Lambino. Totoo ba ito? Ay, yan naman po, hindi naman po... pagbili ng transport of vehicles or transport of goods and passengers. Ibig sabihin, kapag ito ay nasa poder na ng lokal na gobyerno, ito ay trust fund na ibibili lamang ng mga sasakyan na siya po ang request ng ating lokal na gobyerno. So ito po ay pagmamay-ari na po. Pero kung ito ho ay naibigay na sa isang isang barangay, kailangan pa bang hugutin at i-reassign sa ibang barangay? I-reassign. No? Ano pong ibig sabihin ng i-reassign na Inilipat. ano po? Kasi
may balita ho kami na yung mga nabigyan ng mga sasakyan, behikulo ay hinugot umano at inilipat dun sa mga maiiwang kaalyado. Hindi naman po yung hindi naman po yung sites. Allegedly, ang kaalyado ay hindi po yan na totoo o wala pong katotohanan yan. Yan po ay request ng marami pong nag-request. Yan ang po naibigay sa mga nag-request na pong mga barangay na yan. So, what I mean to say is the term kaalyado is medyo alanganin po ako doon na kaalat na Kasi po. unless na yung vehicle ay talaga iniro-rotate yun. 6 months sa iyo, and after 6 months, ilipat natin sa kabilang barangay. Pwede siguro yun. Pero Yun po ay internal. Internal na lang po yun ng, halimbawa, kasi ang pagkakalam ko po, kung ito po ay nakakluster naman po, halimbawa, dito po sa may bandang Alitaya, pwede naman po makinabang ang Gagasangan, Aman Sabina, mga ganyan po. Dito rin po sa Anulid, pwede makinabang ang Bari, Malabago, yan po. Yan din po sa Bantayan, pwede po makinabang ang Talugtog, Batang, ganyan po, Embarcadero, sa Macayo, ganyan Lambo. So, in a way, they will be clustering it. Kung pag-uusapan ng mga barangay captains po yan, pwede naman po. Sila naman po ang magpaano niyan. Pwede naman po. balita ko ho, nasa Amerika si Mayor, kasama ho si Secretary Lambino, para umattend nga doon sa graduation ho ng kanilang anak na nagtapos sa Harvard. Sila ho ba'y nakauwi na? Ay, nakauwi na po nung nung June 4, I think, ang June 4, dito na po sila. Tagal na po. May knowledge po ba kayo kung ready na ang munisipyo para mag-turnover? Yung sa transition po, under the DILG, na sila po yun na ikipag-coordinate, no? As for documentations and all others, ready naman po, and we're just waiting for yung pag-anuhan ng DILG kung kailan po. I think it's June 20, I think yung preliminary, and then of course, kung sa before noon of June 30, yun po yung mangyayaring inaugurals or yung oath taking ng ng bagong administrasyon. Yes, sir. All is well morning. naman po. Si Rapido Ronel. Yes, good morning, Sir Aji. Pero Yes. may mga vehicle na na-turnover sa mga punong barangay. Pardon. Hindi ko po Kasi ang balita dito sa bayan ay may mga bihikulo na tinurnover ng butihing mayor sa mga punong barangay. Meron po ba o wala? Meron naman po na naka-turnover na po. This barangay council naman po, hindi po sa barangay captain. It's barangay council. Yan po ay dumaan din sa sa proseso. May resolution din po ang Sangguniang Bayan authorizing the mayor to donate. Yes, thank you. Alright. Okay. Ano ho yung ang yung resulta ho ng inventaryo ho ninyo? Kompleto ho ba? Wala ho bang nawawala? Nandyan ho ba lahat ho mga bagay na dapat i-turn over? Kumusta ho ang dokumento pagdating ho nitong transition? Okay naman po. Wala naman pong problema po sa ating mga inventory. That is all is well, all is fine, and all are accounted for. Nais kong ulitin ang tanong, sir, ha? May utang ho ba na iiwan ang ating alkalde? Utang. It's of Loan. course ang ang loans po. Syempre nandiyan po yung loans ng ating ng ating LGU in connection with the rehabilitation and reconstruction of the public market. So far, yun naman po yung yung nadatnan rin po na 40 million na nung nakaraang administration po, diretso po yun na nababayaran po ang ating administrasyon. Alright. Meron din po. Okay. Anyway, sana ho ay magkaroon ho kami ng pagkakataon naman para maimbitan ho ang ating alkalde bago ho siya tuluyang lumisan sa munisipyo. Is it possible, sir, na gawin ho natin by next week? Ay, paparating ko po, Kaalan. Paparating ko po. Saan po kayo, ha, sir, ha? Siyempre, dito ho basta tayo sa Pilipinas, nandiyan ka. Yes po, Kaalan. Yes po. Alright. Maraming salamat, kamahalan.
Maraming salamat. Thank you, thank you. Mabuhay ka. Sige, Mabuhay ka, sige. Sir Raji. Okay, salamat, salamat. Alright. Haji, Yan Haji ako na- Cabrera. One of the best Tuwan-tuwa administrator. ako ah. din Dapat ito, naging administrator to ng municipality of Maldan eh. One of the best administrative officer. Kaya lang, karir siya. So pero okay naman yung karir, ano? Na gawing administrator, oo. Pagkatapos ng termino, just in case, katulad yan, natalo siya, pwede siyang bumalik sa ibang, ibang unit o item. Kasi hindi siya mawawala kasi karir siya. Tatanggalin lang siya dun sa At kunwari. saka, he's only doing his work professionally. Yung talagang, nakita naman natin kung sino mang mayor dyan, andyan siya. At saka, maganda naman yung trabaho. Oo. Well, yan si Aji Cabrera, Makabayan. Maraming nagtatanong eh. Kapatid ho niya yung Councilor Johnny Cabrera, Juan Johnny Cabrera. Kapatid po, mga kabayan ko. Mas panganay ho itong si Administrative 4, Aji Cabrera. Dati diehard supporter yan ni Madam Bona eh. Dati. Ngayon, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan na talagang... Hindi, si Haji was appointed by former Mayor Erminio Cubata. Romero. Romero. Romero at the time. Romero man ang una? Oo. Nag-appoint sa kanya? Doon niya pinakita yung kanyang galing sa pag-administer ng isang, as an assistant to the office of the mayor. Sinalo ni Juan, ni Abalos. Pagkasalo ni Abalos, sinalo ni Mayor Bona. Yes. Oh. Tapos, eto na, nung nag-election, bago matalo si Mayor Bona, nawala siya kay Mayor Bona. Napunta dito sa, hindi siya nawala. Tuloy-tuloy kay Mayor Tuloy-tuloy. Bona. Nung Tuloy-tuloy. natalo na si Mayor Bona, sinalo Ni, ni Mayor Marilyn Lambino. Yes. So meaning, gustong-gusto siya. Hindi siya tinatanggal eh. Kasi may continuity of work. Oo. Ngayon, kukunin kaya ulit ni Mayor Bona para pagkatiwalaan. Yun ang tanong. Kung pagkakatiwalaan sila, definitely naman, pag tinanong natin si Aji, bahala na yung susunod na mayor. Yun naman ay tatanong niya. Pero tingnan natin. Wala naman imposible. Tingnan mo na naman. Tingnan mo. Si Kapitan Tonet Murillo ay diehard friend. Bona. Doon Kay Bona. Bona. Oo. Until such time na nagkaroon ng hidwaan, pumunta ho siya kay Lambino. Itinodo ang kampanya against Bona para manalo ho si Lambino. Nung nanalo si Lambino, mga kaibigan, eto na. After a year, merong hindi pagkakaunawaan din si Kapitan Tonet Murillo with Mayor Lambino, eto na ngayon. Kumalas ho, mga kaibigan, at sabi nga nila, kailangan mapatunayan ulit, mga kabayan ko, na there is no permanent friends and permanent enemy in political industry. Mga Yes. kabayan. But Ang only... balita ho namin, nagkaayos na ho, mga kabayan ko, itong si Mayor Bona at itong si Kapitana Tonet Murillo. Sa kabila ng maanghang na salita, ang mga napakinggan ho ninyo, mga kabayan ko. And Tonet Murillo, the Barangay Captain of Poblacion, siya ho yung nag-file ng graph against former Mayor, now kambaking Mayor Bona de Vera Parreiro. Yes. That's true. Pinalan ho niya ng kaso. Pero ang balita ko, mga kabayan, ay nagkausap na ho. And itong si Kapitano Tonet Murillo ay Nagwi-withdraw. ho. As a complainant. Hindi ho niya i-recant yung kanyang statement, but i-desist ho niya. Well, Papatayin na ho yung kaso, mga kabayan. Well, anyway, kahit na ganun ang gawin niya, under the rules, pag nasa jurisdiction ng ombudsman yan, because of its nature as having a public interest, andun pa rin yung jurisdiction doon sa ombudsman. Hindi katulad ng criminal cases na prior to kahit na pending na yung case mo doon sa court, ay pwede kang mag-execute ng affidavit of desistance with the approval of the prosecutor, of the fiscal.
Hindi katulad dito yan. Iba yung nature kasi ng graft and corruption filed in the office of the ombudsman. Yun ang aking pagkakalam. I don't know if there are other legal opinions on the matter. Kung sa ombudsman yun di ba? Kasi may quote-unquote public interest yun graft pera ng bayan kaya Hindi po pwedeng, hindi ano? pwedeng anytime nag-withdraw yung complainant, mawawalan na yung jurisdiction na kayo. In other words, nagkaroon na ng jurisdiction yung office of the ombudsman. Unless siguro kung recant. Mare, I don't know. Pag i-recant yung statement ng nag-file, po pwede ho yan. Depends upon the lawyer na. Pero kung ang sasabihin lamang niya, i-withdraw ko kasi hindi na ako interesado, sa tingin ko, Well, the thing is, siyempre, ang problema doon, siyempre sa rules of evidence, wala na yung witness Kung paano, marami pa namang Hindi. Sa other bagay. witnesses na matatawag yung accountant, treasurer. hindi ang dami natatayo pa. yung kaso na matibay kung walang witness. Yeah, that's it. Pero once na, sa ombudsman kasi, yung be called to stand para yung documents yan dokumento At saka yung mga nag-signatories doon sa document, doon sa ang tawag dito doon sa mga flow of cash money into the yung tawag dito. Oo nga no, Oo. parang malabo na Pero it i-withdraw will, yun it will weaken the case because of the absence of the complainant. Oo. Oo. Well, Pero yun nga sinasabi ko, once you have submitted that complaint affidavit, not only in mga hindi ka tatawagin para umupo doon sa witness stand unlike regular court. Yes, tawagin So yung doon, mga dokumento signatories. lang, wala ka na Pag submit mo ng dokumento, wala na. least- Hindi ka na tatawagin, nare-review na nila. Now, kung sakali man na wini-withdraw mo, siguro hindi ka pakikinggan, tatanggapin nila yung withdrawal mo ng affidavit mo. Babasahin lang nila. Pero hindi po pwede na nakapag-submit ka ng mga ano lang ho ito pinag-aaralan lang ho natin mga kaibigan. dinidiscuss po lang natin yung possible. Kasi kung ikaw yung ombudsman, titignan mo, malilibre ito Pag Oo, hindi natin ipinagpatuloy ito So dapat, nasa kamay na nila, yung bola nasa kamay ng ombudsman. Yes. Kung itutuloy nila at Kung- magkakaroon ng verdict, They will determine whether or not there is probable cause para maisampa doon sa Sandigan Bayan. Yun yung Oo. pinakakorte, parang fiscal ito yung ombudsman Sasampa nila yung kaso doon sa Sandigan Bayan. Doon makakaroon ng mga sort of hearings. Doon na pag tinawag yung mga signatories doon sa cash flow ng document ng money, ay tatawagin siguro yung treasurer, accountant, etc. Pero yung complainant, siyempre nag-desist na wala nang, hindi siya tatawagin doon. And it will weaken its case. Maybe. Tsaka pag withdraw ka ng kaso at walang sapat na basehan bakit mo wini-withdraw, makakasuhan ka. Makakasuhan ka. Pag may mga sinabi siya doon, mag-recant siya. Katulad ng what happened to the Dilema case, di ba? Senator Dilema, yung mga certain yung mga nag-recant na ng mga recantation of evidence nila. Binawi nila because at the time they executed their affidavit, mayroon daw force intimidation or threat at the time. Yung mga ganon na may nag-utos sa kanila, otherwise they will be killed, ganon, or mas mapaparusan sila na mas mabigat kung hindi nila gagawin, pwede yun. Ito naman si Kapitan Tunit, andun, nakasaad naman doon sa affidavit na voluntarily executed, freely voluntary executed yung affidavit of complaint filed against former mayor, now incoming Mayor Bonafide Vera. Well, Pero sa pag-uusap naman, off-air, ang sabi ho ni Kapitana Tonet Murillo, somebody asked her to file that case. May nag-udyok sa kanya. Ngayon, gumawa ho ng affidavit of desistance. Itong allegedly, itong kampo ni Mayor Bona Pareno, and it was stated in that affidavit na meron ngang nag-udyok sa kanya at ito ay inaatras niya. Which is, binabalyo pa rin ho mga kaibigan, itong si Kapitana Tonet Murillo, na hindi ho idiin yung nag-utos. Kasi sabi niya, hindi ko pipirmahan yan kung ganyan ilalagay nyo.
Sabi niya, ang pipirmahan niya ay just a mere misunderstanding. Yun lang sinasabi niya. Pero is it possible to withdraw that case na sasabihin mo lang sa ombudsman that is just a mere misunderstanding? Well, sabi mo kanina, political industry is, you have, mayroong political, permanent interest. There is no such permanent friend, permanent enemy, but permanent interest. Only permanent friends. Well, maybe in this time, Permanent interest ang yes, meron. maybe in this time, at this time, due to the election of former Mayor Bonafide Vera, yung nagbabago kasi yung interest ng poblasyon or interest, personal interest ni Kapitan Tonet Morillo. Ay, Kapitana, kumusta ka na? Tawagan mo nga siya. Well, napapag-usapan lang natin to kasamang Rapido Alan because siyempre taga rito tayo sa Mangaldan at yan po ang talagang mga issue dito sa bayan ng Mangaldan. Okay, maraming diyan katanungan mamaya kung magkakatuluyan bang magkaka-friend ba uli yung dating magkaaway sa politika kasamang Rapido Alan. Posible naman yan. Oo. Madali naman yung mga bagay na yan eh. Siguro... Forgive and forgets. Pwede mangyari yan. Yes. For the sake of progress ng poblasyon at sa kabayan ng Mangaldan, mare. Oo. Ganda naman yan, yung ganyan. Sabi nga ni President-elect Ferdinand Marcos, ay to unify the nation, sabi nga niya, di ba? Kaya nga nakikita natin sa kanyang mga members of the cabinet, some members of the cabinet are really from the opposition. Mga kaibigan, malaya na ho yung mga shooters Oh, na lumabas. Yung mga atat. May mga palaro na kahapon ka agad eh. Tapos bukas mga kabayan ko Saturday ay may palaro ho dito sa may palaro dito sa DPSA. Dagupan Practical Shooters Association bukas. At nakalimutan ko sino ba yung host dito sa larong ito mga kaibigan. Ano ho? Balita ko yung mga Mason. Sila yung magpapalaro di ba mga kasama kabayan. yung Rapido Alan, maraming requirements dyan bago ka makisali sa mga competition na yan, di ba? From elementary grades, high school up to college. Oo May naman. mga requirements, di ba? Oo. Paano maging Kailangan, una-muna, siyempre, kailangan mong matuto na responsible gun owner. yes, yun ang pinaka-importante Oo. dahil When you say responsible gun owner, you have to seek necessary documents of your firearm before purchasing your firearm. may mga ano pa dyan, may mga trainings pa ba, seminar workshop. Meron. Katulad ng pagkuha ng driver's license, may mga ganun po ba kasama Rapido Alan? Meron. Oo. Siyempre, bago ka mag-interest para mag-exam, magtanong-tanong ka muna. Paano bang paghawak ng baril? Paano bang pag-purchase? So, isasabihin naman sa'yo, ito, hindi ka basta-basta pwede mag-purchase. So, magdadang ka sa gun safety seminar. Yes, yun. So, ngayon, kapag dumang ka na sa gun safety seminar, gusto mong mag-purchase ng firearms. So, mag-e-exam ka ngayon. Kailangan may pasa mo yung neuro exam at saka may drug test. So, kapag naipasa mo yun, tatanungin ka, magsasubmit ka nga ng gun safety seminar certificate mo eh. Isasubmit mo. At kailangan hindi ka kriminal, wala kang criminal records. Kukuha ka ng court clearance. Mabibigyan ka. Dati kasama ang NBI clearance, but this time ang pagkuha ng LTOF, only National Police Clearance at saka court clearance. Okay na yan. So, pag nabigyan ka na ng LTOF o License to Own and Purchase Firearms, pwede ka nang mag-purchase ngayon ng baril. At bago ibigay sa iyo yung baril ng Camp Crame, ay babayaran mo yung mga kaukulang bayarin. So, with license, ibibigay sa iyo yung baril na binayaran mo yung unit, binayaran mo yung mga requirements,
ibibigay sa iyo with license. So, hindi mo po pwedeng i-travel yung baril from Camp Crame to your house. Merong PTT na tinatawag, Permit to Transport. At yung Permit to Transport, parang ilang araw lang yon na gagamit, parang 3 days. Parang gano'n. Kailangan makarating dun sa bahay mo yung baril. At hanggang sa bahay mo lamang yan. Hindi mo po pwedeng ilabas yung baril na yan. Until such time na magkaroon ka ng permit to carry firearm outside the residence. Yes, PTC4, Permit to Carry a Firearm Outside Residence. So where do we buy the firearms? Pwede bang O pwede ka sa gun shop. registered gun shop? Registered gun shop, oo. Firearm gun shop, I mean. Hindi Tama, pwede gun yung... shop or, di ba sinasabi nila may mga danaw, may mga... Hindi po pwede yun. Ay, hindi pwede. Yung Danau ay kailanman ay hindi nabigyan ng permiso para panyon ibenta. Hindi ba pwedeng pag kunyari lost firearm na ano mo lang tapos i-register mo, hindi pwede yun. Meron tayong tinatawag na amnesty. Yes. But this time, wala pa tayong amnestiya. Kapag marami nang nakikita na loose firearms pero hindi mahanap ng pulisya, magbababa ng amnestiya ang gobyerno. Sasabihin ng Pangulo na ilabas nyo na yung mga baril nyo at meron ako binibigay na amnestiya in 1 month. Kunwari gano'n. So you have to secure necessary documents of that firearms. Ano ninyo, isubmit ho ninyo at dokumentuhan yung mga yan. O pwede yan. Kapag tapos na yung 1 month na ibinigay or 2 months, again, loose firearms na naman yung hindi na i-registro, hindi na papilan. Pero sa ngayon, lahat ng mga loose firearms, mga walang dokumento, mananatiling subject yan para bawiin ho ng gobyerno. Kapag nahuli ho sa inyo, mananagot ho kayo sa batas kapag nahuli ho sa inyo. Kaya yung mga naghihintay ng amnestiya, pwede ho kayong makipag-ugnayan sa pulis, isurrender ho ninyo yan, sabihin ho ninyo, eto, ibinenta lang ho sa akin, dinala ho sa akin, in good faith, na wag makapatay itong baril, binili ko doon sa nagbenta. Now, I am here to surrender this firearm, baka po pwede naman ho for deposit lang. Mayroong bayad doon sa At kapag dumating yung amnestiya, gagastusan ko po yan. Kapag sinabi ng authorities na hindi ho, isurrender ho ninyo ito, hindi nyo na makukuha ito kasi unlicensed ito. O pwede yun. Depende na kung walang bayad tatanggapin doon nilang sa pag-deposit. safekeeping. Walang bayad yun. Yun pala, yung gusto kong malaman, curious ako din. Siyempre, just like in other sports competition, may mga categories yan eh. Doon sa shooting competition, meron din, di ba? Anong mga categories dyan? Usually. Kayo, Rapido Alan, dahil experiencado kayo eh. Alam mo sa kategorya, meron tinatawag nating tyro. Yung mga baguhan. So, ang kakumpit mo, yung mga tyro din, puro baguhan kayo. Pero hindi kayo pwede maglaro na kayo na lamang. Halika, paring sadik. Hindi siya nakikinig. Tapos, Meron tayong tinatawag na match officer or range officer. sa ano yung mga categories? Class A, Class B, what are the categories? May mga professional shooters. Yun. Merong mga amateur din. Amateur. Ganun lang naman yan. Meron tayong iba't ibang iba't ibang kategorya. Ito. Ito, expert to Ang eh. aking partner sa bureau. Yes. Yeah. Good morning, Sir Sadik. The more experience, Consultant agent sa DIC. yes. Kahit po. Nag-usap kami dito, ano mga categories nung Ganun ka na katay. mga categories nung pagsa-shooting competition. Well, anyway, kunyari, pag-usapan na namin yung how to purchase a gun.
Diba? Okay na yon yung shooting competition ngayon. Ano-ano yung mga categories? Paano ako magko-qualify doon sa sports competition? Newcomer. 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 Dadaan Tyro. Tyro. Dadaan ka sa pagiging Tyro. Andyan yung range officer para i-guide ka doon sa mga dapat na hindi Handling of guns muna. handling guns. First step, magkakaroon ka ng dry fire. Dry firing, walang bala. Walang bala yun ha. Release magazine, dry fire. Pagka nagkaroon ka na ng muscle memory, ang ibig sabihin ng muscle memory, pag Kabisado muna. kabisado mo na yung kamay mo na tinutok mo na siyang ganun at walang palya yung kamay mo, walang panginginig, so i-maintain mo na yon. So dry fire. Sasabihin naman siya ng range officer, pagka ready ka na, bibigyan ka ng 1 hanggang 3 bala. Doon sa ipo-focus mo yung sarili mo, itututok mo siya doon sa target plate. So, normally, ang ginagawa dyan para hindi naman mag-isablay yung ano mo, kailangan yung isipin mo yung muscle memory mo para tamaan mo yung plate. Normal yan yung sa umpisa, magmimiss ka talaga eh. So, pagka tinamaan mo na yung 3, another 3 bala uli. Hanggang sa ma-maintain mo na yon. So, ang gagawin ng RO, ilalagay ka naman doon sa board. Sa board, yung karton. Bibilugan niya ngayon yon. Normally, ang kwan dyan, 5 meters, 10 meters, 15 meters. So, mag-start ka doon sa 5 meters. Pag na-shoot mo doon sa bilog na ganon, ibig sabihin, qualified ka. So, madadagdagan yung yard nung target board. Palayo ng Palayo. Hanggang umabot ka ng 10, 15 meters, 25 meters. Pag-aralan mo rin mong moving. Yeah, yung moving. Pagka nakuha mo yung 25 meters, malayo na yun. Okay na pala ako. So, pag static mo na, pag sa umpisa, tapos yung moving na, Doon na. qualified ka na doon. Hindi po pwede kasi na nakakapit ka lang sa baril at naglakad ka. Po pwede mong tamaan yung paa mo kapag loaded yung baril mo at ibinaba mo yung baril mo at pagganong-ganon. Bawal yung pagganong-ganon ng baril. Yes. Kailangan nakaharap lagi yung baril mo, yung bukana ng baril mo, kung saan yung target. Kunwari, andun yung target board. Tumakbo ka rito, hindi pwedeng harap dito yung baril dahil dito ka tumatakbo. Baka may tao rito. So, nakaganon. Tumatakbo ka, nakaganon. Pag doon ka tumakbo, nakaganon. Babalik na rin mo. Ganun. Tsaka yung step. Importante yung step. Baka mamaya, madapa ka. So, madapa ka man, kailangan yung kamay mo pa rin nakatutok doon sa target pag nadapa ka. Hindi po pwede pag nadapa ka, kasama pati kamay mo na tumaas, pumutok, tinamaan yung audience. So, dyan nag-i-start yung practice para maging perfect ka paglabas. So, pinakauna niyan, disiplina. Yes. Padre. Dagdagan ko yung kanina, yung pag moving ka na doon sa target na mga plate, iwasan mo yung baril mo, ang audience lagi nasa likod yan eh. Iwasan mo na maitutok mo doon sa mga audience yung baril mo. Isipin mo na yung bunganga nung gamit mo is laser. Na pag may tinamaan yan is putol yun. Yun yung lagi. Doon naman tayo doon sa pag ready ka na, mag-start ka talaga dyan sa pagiging Tyro. Pero bago mag-tyro, dapat nagpa-practice ka na sa mga firing range para pag sa tyro, para ka na lang, yung smooth na yung qualification mo doon. Yes, tama. Andyan naman si Pare Alan para i-guide ka. Yung dito ba sa Pangasinan nakasamang sa DIC yung
may mga firing range din na pwede kang mag-practice na mag-register. Yung recognized ng PNP kasi may baka mamaya private yan, di ba? Pagkamalang kang private army. Madali na yan. Ah, yeah. Kasi lahat naman ng club club owner, tawag dito, members ng mga club, Gun club. Shooting club. allowed naman kami na pumasok doon sa vicinity nila. Basta importante yung mga caretaker na nandoon is magpapaalam ka lang. Para nang sa gayon, alam ng caretaker na mayroong putok doon kasi minsan nagkakasabay-sabay. Is it necessary for inyo camera to register to enroll in a shooting club? Yes. Oh, para Pwede. doon mag-practice mo na. Meron tayo dyan sa Dagupa, yung DPSA. Actually, member ako dyan sa DPSA. Hindi ko lang naging busy lang. Hindi ko masyadong nabibigyan ng pansin. Pangalawa, yung sa Pisay, doon, naging aktibo kami nila pare Alan. Pisay is Pangasinan Shooters Association Incorporated Sa Lingay naman yon. sa kampo. Kung sakali, nagbabalak ka, nandito naman kami para i-guide ka. Hindi kasi para maraming yung mga nagbabalak na magkaroon ng yung may interest sa shooting, alam nila yung Nung araw sa media, nagpa-practice yung mga media. Nagkakaroon kami ng mga request sa kampo at nagkakaroon ng training. Hanggang sa matuto ka, sasabak ka sa competition. Ako nag-champion na ako sa shooting. anong kategory, Rapido Alan? Sa Professional category. media yung Ay, nirepresent media. ko. Oo. Sa media, nag-champion ako. Kailan ba yun? Kasi wala akong kalaban. Hindi nag-register si Maki Delgado. Champion by default. Hindi nag-register si Maki Delgado. Wala. Or andun sa bukid. Takot sila labanan ako. Walang nakipag-compete na media. Ako lang. Inuwi ko ang trophy. Champion. Hindi joke yun mga kabayan. Hindi joke yun. Totoo yun. Nag-champion ho ako dyan sa Pisay. Tagal na rin. Kasi wala akong lumaban dun sa kategorya na nilabanan ko. Kaya nag-champion ako. Yung actually, dun sa mga categories, meron yung, depende sa baril kasi. Hindi mo po pwedeng ilaban yung 45 mo dun sa kategorya ng mga 9mm. Correct. Yung mga 9mm lang, 45 lang. Or pwede maglaban, pero ano yung match nun? Open. May open, gano'n. So, Ay, pwede. pag open competition, whatever baril na gusto mong gamitin, pwede. Basta pistol. Pistol. Pag pistol, wag naman siya. Pag long din Long. ang kalaban. Meron ganun. Subukan manood bukas. Punta tayo. Ano ba Pare yung... Alan, Yes. kuha ko na rin yung sa Calbo Invitation Shoot Fest. Tawa. Mga tropa natin, sila yung pasimuno ng kaya tinawag na Calbo kasi yung mga RO doon, Race officer. inborn naman talaga na kalbo. Oh. Sorry sa mga kaibigan ko. Kailan yun? June 24 para doon sa mga PNP. PNP naman yun. 24 civilian. June 24 para doon sa mga PNP. So 25 ang civilian. 25, 26 para naman doon sa mga civilian, sa mga shooters. Doon lang po yan sa Pisay gaganapin sa Kampo. doon sa kampo sa Lingayen. So, sunod-sunod yan. Kahapon ang nagpaputok ata doon sa Batanggenyo. Batangas. Sa Batangas. Gatilleros. Doon sa pintukan natin. Oo. Naglaro kami doon. 12 stages. Sorry. Kahit na putik-putik na, umulan mabigat na yung sapatos namin. Kumapit na yung makapal na pulang putik. Dali, hindi natin natapos. Hindi namin natapos kasi 7 stages tayo. 7. Kasi talagang malakas daw yung ulan nag-uwian na kami. Okay. Thank you. Yes. Ang ating consultant agent, Sadik. Thank you. Bagis Romel. Thank you, Pare Alan. Thank you for your Thank you.
information na samang sadik. Bukas pare, sama ka. Tayo. Puputok kami. Imbitan. Yan sa, sa DPSA. Nakaready na yung mga bala ko eh. Pwede na. Nakapaglinis na ako ng mga baril ko. Pinag-isipan ko kung alin doon ang gagamitin ko bukas eh. Either yung 1911 or yung Glock, mga ganon. Ready na. Bueno. Magbabalik po kami mga kabayan. Sandali lamang po. Ang bilis na nga ng oras ano. Sandali lamang mga kabayan. Magbabalik po ang inyong mga lingkod. Pagkaroon po ng ilang paalaala. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, no? Ang tagal kasi nating di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa lubhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. One Alo Pyramid Resort, nandyan ho sa Barangay Lalamaan sa Manawag, Pangasinan. Yung mga magpupuntahan ho ng Basilica Minor o Minor de Basilica o Minor Basilica de Manawag, o pwede ho kayo mag-drop by muna ho dyan, mag-overnight ho kayo. At magtampisaw sa kiddie pool at adult pool. Matulog ho kayo sa pyramid rooms ng One Alo Pyramid Resort. Hanapin ho ninyo si Abigail Tique at si Mon Leonor. Ganon din, Dagupan Tipid Computer Center. Dealer po ng CCTV, laptop, computers. Pwede rin ho silang gumawa ng mga nasirang aparato ho ninyo. Hanapin lamang ho si Miss Marivic at si Boss Roque para sa diskwento. Nandiyan lamang ho sa MH Del Pilar Street, harapan ho ng SM Dagupan. Dagupan Solar Power. Nandiyan naman ho sa Balingit Subdivision sa Tambak District, Dagupan City. Iba't ibang klase ho ng solar lights. Lahat ho ng mga aparato na may kaugnayan sa solar, Dagupan Solar Power ang hanapin ho ninyo. Si Boss Alfred at saka si Charms o si Charm hanapin ho ninyo. 8 sandali mga kabayan bago sumapit po ang alas 9 ho ng umaga. Kumusta ho kayo? Maliko tayo mga kabayan sa atin hong palatuntunan. Alright. Diyan sa Malasike, Padre, talagang yun daw hong natalong mayor. Dati nag-mayor
three-termer yan, si Dumantatay. Ay, Si Dumantatay, naalala ba si Armando Dumantatay? yes. Ito pa lang si Armando Dumantatay, mga kabayan. Ito yung ito yung mayor noon. Na naging vice mayor. 2 million ang kanyang gasolina. Kung aking panaalala, kwan po yung 2 million ata, basta million yon yung monthly gasoline allowance. Sabi ko, anong ginagawa sa gasolina dito? Crudo. Meron ba maraming heavy equipment, mga sasakyan, ambulance, nanggagaling ba dyan? Para gasolina ka ng milyones sa isang buwan? O pinampapaligo ang gasolina? So, yun ho mga kabayan ko ay nagbukas yung kanyang karir as mayor, naging vice mayor. After na maging vice mayor for 2 terms, tumakbuhong mayor ulit. Mayor. Kinalaban ho niya yung kanyang kakampi. Natalo ho. Ito pala baldado na daw nadisgrasya daw itong si dating Mayor Dumantay. Baldado na ho. Natalo ho siya mga kabayan dyan sa Malasiki. At ang nanalo ho dyan ay yung incumbent mayor na si Noel Heslani. At ang bagong vice mayor mga kaibigan ay anak ho ng dating alkalde na si former mayor Ponsing Soriano. Alfonso Si Soriano. Attorney Alfonso Soriano ay dating provincial legal officer noong kapanahonan ni Agbayani. ata or Governor Kulit. I don't know. Kulit ba? Hindi ko matandaan ngayon, naging mayor ho yan mga kabayan ko. At nag-aim itong anak na maging vice mayor, hindi ho siya manalo. Hindi manalo-nalo. Hanggang sa naibigay na ho ng mga kababayan ho niya, sobra pa. Mas tinalo pa ho niya yung alkalde, mga kaibigan, pagdating ho sa boto. Ang dami, ang laki ng boto ho niya. So, maglalas term na ho yung kasalukuyang mayor. Definitely, itong si Alfie Soriano ay Talagang mag-mayor yan. very, Susunod yan para mag-mayor mga kabayan ng Malasiki, Pangasinan. Probable mayoral candidate sa susunod na eleksyon. Oo. Alam mo itong si Alfie, kapitan ito mga kabayan ng mga nakaraan. So nag-ABC president po yan mga kabayan. So ito talagang yung pamilya Soriano, yung ugali talaga nila, yung mapagkawang gawa. Yes. Yun ho kaya sila nananalo mga kabayan. Proven yan kasi I know personally, his father, Attorney Alfonso Soriano, magaling po yan At saka naging instructor ata dyan sa mga college of law dyan sa San Carlos. Ganun? Yes. So, yun ay actually hinirit niya kapag nangangampanya itong si Vice Mayor Alfie Soriano. Kasi yung Al sa Alfonso, tapos yung Fe, kay Madam Fe, yung nanay ho niya. Kaya pinagsama Alfe. Instead of Alfie, Alfe. Ganun ho yung spelling. A-L-F-E. Yan ho ang spelling na pangalan ni incoming Vice Mayor Alfe Soriano ng Malasiki. Ang hirit ni Juan, magsalita ako, sabi daw ni former Mayor Soriano. Kinuha yung microphone daw. Sinabi niya, pinaalala niya yung kanyang nagawa at yung pagmamahal niyo sa akin. Ang hiling ko lang bago sana magpantay ang aking mga paa, maranasan ding maging vice mayor itong aking anak, sabi daw. Malaking bagay na yung pakiusap na yun, ibinigay sa kanya. Talagang pinaliguan siya ng napakaraming boto. Itong si Vice Mayor Alfie Soriano. Pero nakikita na natin, in the next 3 years, yan ay tatakbo ng mayor yan. At hindi naman masasayang yung boto ho ng nakararami. Sapagkat yung nakagawian na pag-uugali ng pamilya Soriano dyan, talaga, mapagkawang gawa dyan po sa Malasiki, Pangasinan. So again, congratulations Vice Mayor Alfie Soriano. Ari naway maging maganda ho ang Sangguniang Bayan o takbo ng Sangguniang Bayan
dyan ho sa Malasiki sa pagpasok ho ng administrasyon po ninyo. Si Bang Mamariel na tumakbong congressman, maganda sana ito para masubukan din ho natin mga kaibigan yung bago ho na congressman. Kasi matagal na rin humihirit na siya maging congressman ng 3rd District. Kaya lang ho mga kabayan, hindi ho pinapalad. Kung salapi kasi ang pag-uusapan ho natin, talagang aminado ho tayo. Liyamado ho dyan ang mga kandidatong may pera. Nagpapalitan ho, tingnan ho ninyo, siyam na taon si Rachel Arenas. After 9 years mga kabayan, ipinasa ho sa nanay. 9 years din na congresswoman ng 3rd District. So 18 years na. 18 years. Tapos nanalo na naman ho ngayon. Itong si Rachel Arenas, bumalik. Papalit ho siya dun sa nanay niyan, si Baby Arenas. So, kung wala talagang makakatalo, this is another 9 years. So, ibig sabihin magiging 27 years na paglilingkod. Diyan ho. Ang problema, may mga nakikita ka naman na mga proyekto mga kabayan ko. May nakikita ka. Kaya lang ang sabi nga nila, palago ng palago ang personal na kabuhayan ng mag-inang ito. Mayayaman na. Sana yung mga mayayaman na hindi nakakandidato. Tutulong na laang sila, no? Pwede naman kayo mag-produce mag-provide ng kung ano pangailangan ng inyong mga kababayan Huwag na kayo kumandidato. Ibigay na sa mga bata at saka sa mga bata-bata pa at emerging. marunong para ma-exercise naman ang knowledge ng mas bata-bata sa inyo. So yung mga emerging leaders dyan sa 3rd District. Yung mga katulad ho ni Madam Baby Arenas. Madam Baby, baka may stroke pa ho kayo, magpahinga na ho kayo, huwag na kayo mangarap pa. Yung anak ninyo, okay naman yan Yung anak ninyo, pwede ho yan si Rachel Arenas sa edad niya. Kaya lang sabi ko nga sana ho sa tama naman na laban. Ganun ho, hindi yung bilihan ho ng boto. Hindi ho natin maapuhap kung saan manggagaling ho, yung pambawi ho ninyo, maliban sa isipin ho na nakararami. Nababawiin ho ninyo yan sa proyekto. Tingnan ho ninyo mga kabayan ko. Diyan sa 3rd District, talagang makikita ho ninyo kabila ang konstruksyon. Pagmasdan ho ninyo mga kalye ho ninyo ngayon. Maayos yung kalye ho ninyo, pero bibitakin ho yan mga kabayan. Kasi kung hindi bibitakin yan, hindi makakabawi ho doon sa ginastos. Kung papitsi-pitsi lang na trabaho, yung mga farm-to-market roads, maliit lamang ho ang income dyan. Malit ang kita. Kailangan talagang meron ho mga infrastruktura, whether vertical or horizontal, mga kaibigan na projects. Malakihan ho, yun ho makikita ho ninyo. Gustong-gusto ho mga kabayan ko na mga gumastos ho na malalaki na magkaroon ho na maraming proyekto para meron hong magkano? Ilang porsyento? Mag-create sila ng other highway connecting to other municipalities para shortcut yung mga daanan at madaling makapunta sa iba't ibang bayan. Yun talagang ginagawa. Bibilhin whether you like it or not, kung ito ay mandato ito. Kapag kailangan ng gobyerno, kahit na pribado ho yan, para sa pangkalahatang pakinabang, nakukuha ng gobyerno. Kahit na yung itinayo mong bahay ay isang mansyon, kung doon ang tinamaan ang tawag natin yung Construction of highways. geographical plan, mawawala yung bahay ninyo. Mawawala yung mansion ho ninyo. Mahahati yan. Diyan ho. Speaking of that diversion roads, diversion mga roads. kaibigan, nakita ho namin itong Kalasyaw mula dun sa may bahagi ho malapit sa Coca-Cola. Diyan sa Kalasyaw. Going to Mangaldan. Traffic yan So, hindi lang itong manggagaling sa Aman Sabina na going to Mangaldan, vice versa to Santa Barbara. Meron na hong Kalasyaw na daan mga kabayan
Tapos sa bandang Kalasyaw, doon sa may Coca-Cola, malapit doon. Tapos na ho yun. Sementado na ho. Nandito na ho sila na nagtatambak sa Mangaldan, doon sa Perlan. Ah, okay. Sa Sa barangay Anolid. Anolid. Alitaya, Anolid. Oo. So, mayroon ng Meron na, diversion malapad road na. doon. Malapad Okay. na. So maganda para hindi ka napupunta doon sa main road, sa Tambak Oo. or sa Santa Kapag Barbara. pupunta ka ng Kalasyaw, Diretso ka na. diretso. Anolid. oo. So, tatawid yun dun sa, malamang ang tatawiran nun dun sa, alam mo yung pag ganon, papasok ka rito sa ilalim Anulid. Yes. Ito yung highway papuntang Dagupan. Oo. Pag kumaliwa ka dun sa Y Road, malamang dun ang labas nun. Kasi may Tapos mga- tatawid sa kalsada, pagtawid niya ng kalsada, going to, alam mo itong sa Bantayan, Yes. yung church. Iyan kasi, yung highway na yan, Diretso yan. diretso yan sa Silverius going to De Venecia Road. New De Venecia Road. Doon ho ang tagus ho niyan. So, dyan papasok, yung daan mula sa Kalasyaw, magdudugtong ho dyan. Yes. From Kalasyaw to Alitaya, Anolid to Bantayan. Bantayan. Some part, some portion of Masin Oo. and Malabago. Oo. Oh, Kaya yan. kung Maganda. manggagaling ka ng Kalasyaw, eto, in the next 3 years, kung bubuksan na ho yan mga kabayan, from Kalasyaw, madali ka nang makapunta ng Season Pangasinan. Kasi yun ang diretso ho niyan eh. Pagdating mo dito sa Barangay Bantayan, tatagos yan papuntang San Jacinto. Tuloy-tuloy hanggang dun sa Season Pangasinan mga kabayan. Hanggang sa dumiretso ka na ng Rosario Andun or naman papunta yung- na ng Cannon Road going to Baguio. Ando naman yung Tiplex. Oo. Tiplik So ko yan. from here, kung pupunta ho ako mga kaibigan ng Dagupan City kapag natapos po yan, in 5 Dito lang. minutes, Andun ka na sa Kalasyaw. in 5 minutes nasa Dagupan ako. Kung pupunta ko ng Kalasyaw, ganun din ho mga kabayan. Normal na takbo, in 10 minutes, nandoon ka. Kasi sa ngayon, kung pupunta ka ng Dagupan, walang traffic, 15 to 20 minutes, walang traffic yun sa gabi. Pero kung matraffic, aabutin ka ng 30 minutes eh. So ang probabilities dyan ay makakaroon ng economic activities dito sa Bantayan up to Anolid, up to Silverios. Doon Oo. naman sa from Kalasyaw to Anolid to, so mag-appreciate yung value ng lupa, makakaroon ng commercial area dyan. Commercial area, oo. Kaya ang sorte, yung mga lugar na nandun sa Sitio Perlan, sa Yes. Barangay Alitaya, pinag-aagawan niya ni Barangay Anolid and Barangay Alitaya, nag-aagaw dyan. Akalain mo, yung hindi napupuntahang lugar, may highway na sila ngayon. Yun ho mga dandyan sa barangay, nasa Perlan, Sitio Perlan, Barangay Alitaya. Isang pamilya lang ho yan mga kabayan. Hinire ho yung mga yan. Merong nauna dyan kasi na farmer from Vegan, Ilocos Sur. Yes. So, nakapag, parang hinire lang siya para magsaka. So, nung nandyan siya, malawak na sakahan, ilang hektarya, hundreds of hectares yan, ang ginawa niya, kumuha siya ng kanyang kababayan mula sa Vegan, Ilocos Sur. Hanggang itong makinuha niya, ay kumuha rin ng makakilala. Puro vegan. Hanggang sa nagkapamilya na sila. Dumami ng dumami, isang komunidad ng mga Ilocano. Kaya dito sa Mangaldan, merong isang lugar na puro sila Ilocano, mga kabayan. Ilocano speaking sila. Oo, nandyan sila sa Sitio Perlan ng Barangay Alitaya. Pag pupunta ka ng Aman Sabina o Gagasangan, yun ang Alitaya pag kumanan ka. Dadaanan mo yung bahay ni General Lumibaw. Pero wala kang daan mula dyan sa mismong nag-claim na barangay, nasakop nila yung Alitaya, walang daan dyan patungo ron para makarating ka sa sitio. Pero pag dito sa Barangay Anolid, meron silang farm to market road going to that place. So ang mangyayari ngayon, dalawa ang daan nila dyan. Meron yung highway at meron yung farm to market road. Kaya ang swerte nila, naganak ako ng kasal dyan nitong petsa 5.
Diyan sa lugar na yan. Si Cresanta at saka si Jerry. Congratulations sa inyo mga inaanak. Wala na po tayong sapat na oras mga kabayan. Kwentuhan lang muna tayo ha at pagpahingan natin ang tainga ng mga subject ho natin. Meron tayo mga kinakalkalman na mga issues mga kabayan at iprepresent ho namin yan sa mga susunod ho na pagkakataon. Meron nga palang nagpadala ng message sa akin. Nagtanong ho nagtanong ho itong sabi niya, sino po ba ito? Si Alan, sabi niya. Tapos, sino po sila? Sabi ko naman, yung atraso mo, dami mo na nasasagasaan, sabi. This is a threat. Ikaw na nagpadala ng message na to, kung sino man yung sinasagasaan ko, yan ay sinasadya na sinasagasaan ko. Alright? Kasi issue yan Kung may mga issue tayo rito, sinasadya ko na yung issue ito ay ilalabas natin. Kung nasasagasaan kayo, because of you. Yun lang yun. Kung ikaw man ay isa sa nasagasaan ko, malas mo, nasagasaan kita Narapido kita Pero, kung anong atraso ko sa'yo na sinasabi mo, hindi mo naman dinertyan na atraso ko sa'yo. Yung atraso mo, sabi, anong atraso ko? Sabihin mo kung anong atraso ko. Dami mo na nasasagasaan. Talagang marami. I won't be here kung wala akong bayag. Kaya nga ako nandito Aharapin ko kayo. Ngayon, lumantad ka, sabi mo sa akin na harapan. Anong atraso ko sa'yo? Halika rito, kung may bayag ka. Sino nasagasaan ko? Halika rito. Wag mo akong wag niyo akong daanin sa mga ganire. Ako'y hindi natatakot. 0930-369-2722. Yan ang number niya. Ganun? 0930-369-2722. Halika rito. At tayo magdikdikan. Punyeta ka. Huwag mo akong tatakot-takutin din Akala ko next issue na. Nakita ko kahapon kasi nag-text to Tawagan natin yung number. Ano yan parinig huwag ko ninyong sabihin na hindi ako handa. Ako'y laging handa. Ano ka? Huwag ka na magbanta. Labas ka na lang at gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? I am ready to be killed. Okay? Walang alinlangan. But I would like to mind you, I am also always ready to kill if necessary. Yes. There is some justified killing. Huwag niyo akong tatakutin. Ako, dito, tama lang ang ginagawa ko rito to expose such anomalies. Yan. Hanapin nyo ito. Siya, patayin nyo. Si Rapido Ronel. Hanapin nyo siya. Ano kayo? Kami dito, ginagawa ho namin yung tama lamang. Wag pag may mga issues na ganyan, wag sasabihin sagasaan, lumantad kayo at i-defensa nyo yung sarili nyo doon sa mga issues. Oo. And sa amin wala naman, naman personal dito Phil, issue lamang ho kami. fair lang naman kami. Pakikinggan namin yung issue nyo kasi pag hindi po kayo sumagot, ay magkakaroon, sabihin nyo, bias kami. Hindi naman namin alam kung ano yung sasagot nyo. Lagi naman namin sinasabi, kapag nasasagasaan kayo, ibinubuksan namin ang aming mga linya. Pwede kayong tumawag o pwede kayong magsadya rito at haharapin namin kayo. Yun lang naman And then kung ayaw nyo, that's your fault. Yun ang pasya ninyo Pero kami,
Bukas ang pintuan ho ng ating himpilan. Welcome ho kayo. Sumagot ho kayo. Bukas ho ang ating 0933-955-3366. Ngayon, kung daanin ho ninyo sa dahas, sige. Okay lang. Siguruhin lang ho ninyo, natatama ho kayo. Pag di kayo tumama, ako naman. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Ito ang IWRR, International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radyo Rapido.